Bago ang lahat, may bagong issue pala dun sa Bini. So si Steph out sa Game 2, Friday game, na madiagnose siyang merong low-grade hamstring injury. At least nasa 1 week mawawala si Steph. Nasa Game 4 or Game 5 possible makabalik si Steph based yun sa report. Malaking kawalan yun sa Golden State. Si Naz Reid naman nagkaroon din ng hamstring injury nung Game 1 at wala pa namang nilalabas na report about sa kanya kung gaano kalala ang injury at kung makakalaro ng Game 2. Malaking bagay din siya dito sa Minnesota. Ito nga lang yun, after ng Game 1 nagreklamo si Coach Chris Finch na ang Golden State ay maraming nangyayaring hawakan, tulakan, banggaan dito kay Rudy Gobert. Kaya ang ginawa nila, nag-send sila ng mga clip sa NBA para ipa-review. Walang Diyos si Coach. Nung Houston series nga ng Golden State, halos baldahin na yung mga player, lalo na itong si Steph. Wala namang nagawa nun ang Warriors na hindi na nga nila kailangan mag-send ng clip dahil yung mismong mga commentator at analyst kino-call out na yung Houston. Kala ko ba physical yung NBA? Expected na naman yung playoffs pisikalan, parang hindi na nasanay. Alam din naman talaga kung paano bantayan ni Draymond itong si Rudy Gobert. Pinagtawanan tuloy ng ibang mga fans ng Golden State si Gobert dahil nagsumbong si Coach. Parang binigyan mo lang din ng bala itong si Draymond Green para lalo niyang asarin at pisikalin itong si Rudy Gobert para mawala sa laro niya. Based pa kay Coach Chris Finch, yung NBA playoffs ngayon super physical parang NFL. Parang hindi nila inaabot yung 80s at 90s . Wala na ngang step sa Game 2 at possible Game 3. Kinall out din niya si Anthony Edwards na siya yung leader. Dapat siya ang mag-set ng tone ng game. Yung mga tira niya puro sablay. Naka 1 point lang si Edwards sa first half. Nakabawi naman ng second half. Nakalamang na kasi ng Golden State at na-maintain yung lamang. Para i-call out ng isang coach ang star player niya, kakaiba yun. Baka magtampo pa yan. Ang game changer sa equation sa Game 2, walang step at mababawasan yung 3-point shooting. Hindi lang yun, mababawasan din yung off-the-ball offense ng Golden State at yung mga screen at pick and roll. Kung mauulit-ulit ni Buddy Hield sa ikatlong beses yung kanyang performance sa playoffs, baka doon pa makalagpas. Ikalawang beses pa lang kasi to ni Buddy Hield na nakapasok siya ng playoffs. Yung una, last year sa Sixers nung matrade siya. At ngayon yung pangalawa sa Golden State. Ngayon pa nga lang din nasusubukan si Buddy Hield sa postseason. Kapag nasa palaglagan, ang average niya nasa 10 points per game, 44% sa field at 46% sa 3-point area. At least 2 out of 5 mula sa beyond the arc. Si Butler naman yung may iwan dito sa Golden State na base nga sa mga write-ups na dala ni Butler yung less talented team na Miami Heat sa finals ng 2 beses sa 4 na taon at mas solid yung supporting role ngayon sa Golden State kumpara sa Miami dati dahil karamihan ng mga player na kasama ni Butler doon mga undrafted. Sa Warriors, merong mga supporting role doon na galing pa ng finals noong 2022 at nag-champion. Expected naman babawi si Anthony Edwards sa Game 2. Katulad lang din ng mga nakaraang taon or series na kapag pangit yung laro ni Edwards, sa susunod naman na game babawi siya. Medyo malamig pa kasi dahil ang haba ng bakasyon, baka naghanap ng pang-anim. Ngayon pa lang nga din binabanata na si Anthony Edwards na hindi siya pang superstar level na meron na rin siyang sariling hater sa ESPN. Dahil wala si Steph sa mga susunod na game, naka day-to-day status pa, expected ng iba mga analyst na magiging 3-1 ang Minnesota sa series at si Anthony Edwards ang magdadala sa kanila sa mga next game. Kapag kasi na-maintain ng Golden State yung face nila, posibleng mapagod si Anthony Edwards bago dumating yung Game 4 dahil nga galaw ng galaw yung offense nila. Defense at offense din ang ginagawa ni Edwards sa Minnesota.